Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo ang unang nagmahal sa Kanya, kundi Siya ang unang nagmahal sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kabigatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Wala! Ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating mapagtagumpayan sa pamamagitan ni Kristo na nagmamahal sa atin. Mahal ako ng Diyos, may malasakit sa akin ang aking Diyos. Kailanman di ako iiwan, kailanman di ako pababayaan. Mahal ako ng Diyos. Ulitin natin, tayo mahal ni Yahweh. Mahal ako ng Diyos, may malasakit sa akin ang aking Diyos. Kailanman di ako iiwan, kailanman di ako pababayaan. Mahal ako ng Diyos. Yes na yes, hallelujah! Noon pa man, ako'y iyong iniingatan. Noon pa man, ako'y iyong inaalagaan. Kay buti mo, kay husay mo, pag-ibig mo, lubos sa buhay ko. Siya nga kapatid, mahal ka ng Panginoong Yesus. May malasakit sa iyo ang ating Diyos. Amen. Kailanman di Kanya iiwan, kailanman di Kanya pababayaan. Mahal ka ng Diyos. Noon pa man, ika'y Kanyang iniingatan. Noon pa man, ika'y Kanyang inaalagaan. Ika'y Kanyang inaalagaan. Kay buti niya, kay husay niya, pag-ibig niya, pag-ibig niya'y lubos sa buhay mo. Mahal ako ng Diyos. Ako ng Diyos. Amen. May malasakit sa akin ang aking Diyos. Kailanman di ako iiwan, kailanman di ako pababayaan. Mahal ako ng Diyos. Kailanman di ako iiwan, kailanman di ako pababayaan. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Di magbabago, laman ng puso't isip ko. Di magbabago, itong damdamin ko sa'yo sa gitna man ng alon.
sa'yo. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit ba natin pinaglilingkuran ng Diyos? Naglilingkod lang ba tayo dahil sa mga magagandang nangyayari? Paano kung pinahintulot niya ang mga pangit? Sasamba pa rin ba tayo sa Kanya? Ang lahat ng bagay ay pinahintulot ng Diyos upang ituro niya ang kahalagahang maniwala sa Kanya.
ituro niya ang kahalagahang maglingkod tayo na walang kondisyon. Maglingkod lang tayo ng buong puso. Na siya lang ang ating papurihan at sambahin, na siyagod lang ang atong himayaon o dayigon, simbahon, ibayaw sa tanang butang. Sa ngalan ni Jesus, dakilain siya. Amen. Praise be the name of Jesus. So, magandang hapon po sa ating lahat, mga pinagpalang mga anak ng Diyos. At talaga pong walang naglingkod sa Panginoon na kanyang pinabayaan. No? Talaga po na ang sabi ng Ephesians 2:10 na tayo ang kanyang obra maestra, na sinasabi niya para tayo sa kanyang mabubuting gawa, magawa natin yung mabuting gawa at inihanda niya na yan noong una pa. Kaya nga, mga kapatid, mga kaabangers, magandang hapon po. Kaya nga ang Panginoon talaga na prophesied niya na ang end from the beginning. No? An end from the beginning. Kaya nga, mapapansin niyo po, He always begin at the end. Kasi bakit? In the beginning, God, di ba? Tapos at the end naman talaga, kanya nang na-prophesy ang buong picture. Kaya nga tinatawag na predestined. No? Meron tinatawag na predestined. Kaya nga sabi niya that God has prepared beforehand that we should walk in them. Kaya dito makikita natin na yung generation po talaga, itong ating pag-uusapan ngayon about as recipient, no? Tungkol sa recipient, what kind of materials are we? What kind of receiver, what kind of recipient? How big is the size of your capacity as recipient to Him, no? As recipient from Him, no? As recipient for Him, no? Kasi gusto ng Panginoon makita kung gaano kalakas, kalaki, kalalim, kalawak, kataas, gaano kalapad, ano ang size ng iyong capacity. Kasi kung mapapansin mo, alam natin sa Ecclesiastes 3:11, He has put eternity in their hearts. No? He has put eternity in their hearts. Sa puso natin, ilagay na yung tinatawag na eternity. Kaya nga po, mga kapatid, He already proclaimed the beginning from the end. No? Kaya nga sinasabi niya na sa umpisa pa, kaya nga God already started at the end. He always started at the end. Kailan ba nag-umpisa? Kailan ba nag-umpisa ang kaligtasan natin? Nung sinabi niyang it is finished. No, He always begin at the end. Always begin at the end. It is finished. Kailan dumating ang kaligtasan nang sinabi niyang it is finished? Ibig sabihin, tapos na. Ibig sabihin, tapos na ang kanyang ginawa na mamatay para sa iyo, at kaya siya namatay para mabuhay ka. No? Kaya siya nabuhay para mabuhay ka. Kaya siya nabuhay na mag-uli para mabuhay ka. Kaya siya nagtiis para mabuhay ka. Kaya siya talaga napunta sa krus sa Kalbaryo upang mabuhay ka. Kaya nga, as recipient, mga kapatid, it is not how much we can do, but it is how much and how big the size of your spirit that you carry. No? Hindi yan yung lalim at dami ng ating nagagawa, kundi gaano ba kalaki, no? Gaano kalaki ang size ng ating spirit. Gaano kalaki, it is how much and how big is the size that we carry. Manalangin tayo. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa iyo, nananalig, nanampalataya, na wala ka pong sinabi na di po magkatotoo sa buhay namin. Ang sinabi mo ay sinabi mo. Ang mga salita mo ay mangyayari sa buhay namin, Panginoon. Wala kang sasabihin na hindi po matutupad sa buhay namin. Kaya aming panalangin na ang iyong mga salita ay amin pong maranasan sa oras na ito, na ang iyong mga salita ay amin pong makita
aming mahipo, magkaroon ng katunayan, magkaroon ng katotohanan sa buhay namin kung ano ang aming destiny. Oh Lord, in the name of Jesus, continue to reveal yourself to us. Continue to reveal your word to us. Continue to reveal yourself to us. Oh God, Holy Spirit. Oh God, Holy Spirit, come and sit upon the throne of our hearts. We may know Jesus more and more, O God. Reveal Jesus more and more, O God, O Father in heaven. Oh, hallelujah. Father, through the presence of the Holy Spirit, Holy Spirit, reveal Jesus to us right now in the name of Jesus. Bless your people once again. Oh God, reveal yourself and bless your people once again. Oh, thank you, oh God, in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, oh God. In Jesus' name. Amen at amen. Sadya po mga kapatid, hallelujah. Magandang hapon po sa ating lahat, no? Kaya nga sabi niya, mapapansin niyo po na ang kanyang kalooban ipinakita niya sa atin. He has put eternity into their hearts, into our hearts. He put that eternity into our hearts. So ibig sabihin, anything na we do here on earth, di ginagawa rin natin, binubuo natin yan doon sa kabilang buhay. No, sa kabilang buhay nagtatayo, anong tinatayo natin dito? Tinatayo po ng sabay ng Diyos ang ating kalalagayan sa kabilang buhay. Kasi bakit? He put eternity into their hearts. And sabi niya, He will make all things beautiful in His time. Wow, hallelujah. He will make all things beautiful in its time. Kaya nga makikita niyo po, kahit sabihin mong pandemic ngayon, may nakalaan ang Panginoon. Kahit sabihin mong parang walang pag-asa sa tingin mo sa iyong dalawang mga mata ang nangyayari sa iyong paligid, mga kapatid, ang Diyos ay may nakalaan sa iyo. Wala pong pinag-iba yan sa nangyari sa mga lingkod nung kanilang panahon. Kila Joseph, mga kapatid, kung iyong mababantayan yung pandemic na yon sa Genesis 45, ang sabi niya nung magkita silang magkakapatid, ang sabi niya doon, mayroon pang 5 taon na darating. May 5 pang taon. Ngayong 2 taon na itong nakalipas, may 5 pang taong parating. Nawa, di pa umabot ito ng 5 taon. Sabi ng mga dalubhasa ng mga businessman, ay talagang malayo pa ang mangyayari, makakaahon sa pandemic na ito ang bayan. Kung inyong mababantayan, parang totoo, parang yung sinasabi sila ang nagpipredict. Mga kapatid, may mga accurate na prediction ang Diyos. May accurate na sinasabi ng Panginoon na He will make all things beautiful in its time. Now, bago po maging beautiful in its time, kaya nga mga kapatid, God has built something into our hearts. God has built a kind of foundation into our heart that every person, bawat individual, hallelujah, magkaroon tayo ng awareness of eternity. Magkaroon tayo ng pagkamulat, magkaroon tayo ng consciousness of eternity. Kaya nga mga kapatid, lahat ng tao gusto nilang makita na kung ano bang saysay o sense of purpose. Maraming taong naghahanap kung ano ang kanilang destiny para lang ang buhay nila ay maging may kabuluhan. Tao, ganun ang hinahanap. Tao ay may hinahanap. They are longing for a sense of what? Destiny or purpose. Para lang magkaroon ng matinding, may kagamit-gamit ang buhay nila, maging kapaki-pakinabang ito at hindi mauwi sa lahat, mauwi sa wala. Pero mga kapatid, gusto kong makita mo. Sabi ng Ecclesiastes 3:11 na meron kang destiny. Isinulat yan sa puso mo. Isinulat yan kagaya ni Haring David sa 1 Chronicles chapter 28 verse 19. God made me understand in writing
no, in writing into my hearts, na sinulat ng kamay ng Diyos yan sa kanyang puso. Kaya nga mga kapatid, meron kang destiny. Ang tanong, gaano ba kalaki ang iyong sisidlan? Kasi sabi niya, heaven is my throne. Sabi sa Isaiah, heaven is my throne and the earth is my footstool. Saan mo ako itatayo ng templo? Bakit mo ako itutulad sa gawa ng kamay ng tao? Paano mo ako iuukit? Ang laki-laki ko. Langit ang aking trono. Lupa ang aking apakan. Kaya nga mga kapatid, wala pong tamang lugar na pwede niyang panahanan. Kasi sabi niya, heaven and earth is mine. Kaya tingnan niyo po, hindi natin siya pwedeng sabihin na resulta siya ng ating imagination. Tayo ang resulta ng kanyang kaisipan. Sabi ng Isaiah 55 na ang isip niya, di katulad ng isip natin. Ang isip niya, di katulad ng isip natin. Kaya mapapansin niyo po na merong dapat kang maintindihan as recipient. As recipient. Tayong mga tagatanggap. No? As recipient of God, this is the title, recipient of God. Bilang tagatanggap na maghintay sa kanyang plano, tayong mga binigyan, inatasan ng Panginoon. Gaano kalaki? Tingnan niyo po. Pareho tayong may tinatawagan na Diyos, Amang nasa langit. Pareho tayong tinatawagan. Pareho tayong tinatawagan ng isang tagapagligtas na si Kristo Jesus na matay at muling nabuhay. Pareho rin tayo ng baptism na tayo po ay talagang binautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pareho din tayo ng tinanggap na Holy Spirit. Kung talagang tinanggap mo ang Holy Spirit, kung talagang kilala mo ang Holy Spirit, kung talagang kilala mo ang Panginoong Hesus personally, mga kapatid, kung pareho-pareho tayong tumanggap niyan, ang sunod kong tanong, bakit hindi magkapareho ang ating mga pagpapalang tinatanggap? Bakit hindi pare-pareho ang mga blessing na ating tinatanggap? Alam mo kung bakit? Kasi hindi tayo pare-pareho ng sukat ng sisidlan. Hindi tayo pare-pareho ng sukat ng sisidlan. Hindi tayo pare-pareho ng size as recipient ng ating container. Hindi tayo pare-pareho ng size ng ating container. Kaya nga po ang Word of God, mga kapatid, ang itinanim ng Diyos sa ating puso at ang the best ground na kanyang gustong taniman ay una ay ikaw. Una ay ang puso mo. Ang puso mo is the best ground na pagtataniman ng Panginoon ng kanyang mga salita. Sabihin ko sa iyo, mga kapatid, na ang Panginoon nais niyang mag-umpisa sa buhay mo. Nais niya na nais niyang mag-umpisa sa buhay mo. Nais niyang maranasan mo sa buhay mo, maranasan mo ang kanyang mga pangarap sa piling niya. Nais ng Panginoon maranasan mo ang kanyang pangarap sa buhay mo. Nais niyang malakaran mo yan. Nais niyang mahawakan mo yan. Nais niya na ikaw isang araw ay maapakan mo yan. Na isang araw matranslate mo yan into what? Into reality. Matranslate mo yan into, dati hindi mo nakikita, ngayon ay nahahawakan mo na. Kumbaga sa businessman pa, kung meron kang tinatawag na spirit of creativity, paano mo ba mahahawakan isang araw ang nailagay ng Diyos sa isip mo na isang araw ay magiging isang napakagaling na produkto yan? Na binibili, tinatangkilik ng susyudad. Na isang araw mahahawakan yan. At remember, kasi dahil ikaw ay ipinanganak sa incorruptible seed, sabi ng 1 Peter 1:23, kung ikaw talaga ay ipinanganak through incorruptible seed, ikaw ay na-born again through the incorruptible seed. Mga kapatid, yung seed na yan ay
ikaw ang binibigyan ng security, ng assurance ng future mo. Kasi ang lahat ay nag-uumpisa yan sa seed. Now, gaano kalaki o gaano ba ka-fertile ang ground mo? Gaano ba ka-fertile? Gaano ba kalusog ang ground mo? Gaano kalusog? Kasi ang ground, mga kapatid, walang iba kundi ang puso natin. Walang iba kundi ang puso natin. Kaya nga nilikha tayo mula sa dust. Kung mapapansin niyo po, mga kapatid, ang Diyos talaga, gusto kong malaman mo, God is not a man that He should lie. Sabi ng Numbers 23 verse 19. Nor a son of man that He should repent. Has He said, and will He not do it? Kung sinabi niya ba, di ba niya gagawin yan? Or has He spoken? Will He not make it good? Di ba niya gawing mabuti ng husto yan para sa iyo kapag yun ang sinabi niya? Ang sinabi niya ay sinabi niya. Ang sinabi niya ay sinabi niya. At hindi siya sinungaling. Kaya mapapansin niyo po, sabi niya sa verse 20, sa Numbers 23, verse 20, Behold, I have received a command to bless. I have received a command to bless. Binigay yan sa isang tao to command. A command to bless. Kaya sinasabi yan sa Genesis 12, di ba? Na ang sabi niya, I blessed you so that you will be a blessing. So that you can be a blessing to the nation of the world. All the families of the earth shall be blessed through you. Sabi niya, Behold, I have received a command to bless. Mga kapatid, ikaw nakikinig ngayon. Ganon din ang pinapasabi ng Diyos sa iyo. Ikaw ay tumanggap ng utos ng Panginoon, ng salita ng Panginoon to bless. Kaya sinasabi yan ng James chapter 5, kung kayo may sakit, patawag nyo ang mga lingkod niya upang kayo'y gumaling. Kapag kayo na panalanginan, sapagkat the prayer of the righteous availeth much. The prayer of a righteous availeth much. Sino po itong mga righteous na tinutukoy na ito? Ito po yung mga tumanggap ng regalo galing sa Diyos. Ito po yung tumanggap ng pagkamatuwid na galing sa Diyos. Ang pagkamatuwid, regalo yan. Hindi po yan pinagpapapunyagian. Kaya nga, unrighteousness is a gift. And that righteousness comes from hearing. And hearing of the Word of God. Hearing of the Word of God. Hearing in the Word of God. The first meaning of Romans 10:17, the first meaning of hearing, is what? The tutor of the soul or tutor of the mind. And the second meaning of the word hearing from the Word of God, hearing in the Word of God, the meaning of that is the tutor of your spirit. Kailangan magpaturo po tayo. Learn from me, sabi ng Matthew 28, verse 18 to 19. Learn from me, come to me, for my yoke is easy, and my burden is light. And learn from me. Learn from me, because He is the giver of all things. He is the giver of all things. Kaya sabi niya, Behold, I have received a command to bless. When He has blessed, then I cannot revoke it. When He has blessed, I cannot revoke it. Di niya na pwedeng baguhin nung nagpapaala niyan. Ang nagpapala niyan, di na niya kayang pihitin, baguhin niyan. Ang blines ay blines na ng Diyos. Kaya sabi ng Romans chapter 11, na ang Diyos pag nagbigay, hindi niya pwedeng bawiin. Wow! Irrevocable. Ang tanong ko, kung ganyan katotoong mangako ang Diyos na lagi siyang yes, kaano kalaki ang iyong capacity to handle it? Gaano ba kalaki ang iyong capacity to handle it?
Kasi otherwise, if your capacity doesn't match, kung ang iyong kapasidad ay hindi nagtugma, hindi nag-akma, mga kapatid, the success will handle you. Success will handle you. Success will slave you. Alam mo ba, kaya nga yan ang problema. Kaya nga ang Diyos ay nag-aalala. Kaya hindi niya basta-basta na ibuhos ang pagpapala. Kasi bakit? Alam niya na ang iyong capacity ay kinakapos upang ikaw ay mag-handle niyan. Pero from the beginning, nilagay niya na ang kapasidad mo. Pero you need to grow. You need to grow in your spirit. Kasi that is the ground na ang seed ay ilalagay niya dyan. Kasi believe it or not, darating mo ang kaaway o ang wicked. Darating po ang mga wicked o si Satanas para alisin ang mga salitang itinanim sa buhay mo. Sabi ng Mark chapter 4 verse 15. Kaya nga po, kailangang maghanda ka. Kailangan ang iyong capacity ay lumaki. Kailangan ang iyong capacity ay tumaas, lumawak, lumalim. Kailangan pong tumaas because that is the most precious one in the sight of God. Sabi ng 1 Peter 3 verse 4. Yan po, yan. Napakahalaga yan sa harapan ng Diyos. Ang akala mo ba, ibibless ka lang, ibibless? Yes, true. Ibibless ka. Pero saan yung fruit that remain? Fruitful ka naman, nag-fruitful ka naman eh. Nagbunga ka naman eh, pero just one time. Pero nasaan yung consistent na pagiging fruitful? Ang magbunga isang bagay. Ang magbunga ka, ang pagpalain ka at magbunga ka isang bagay. Pero yung manatili ang bunga ay panibagong bagay. Iyan po ang dapat mong mapansin. Ang gusto kong itanong ulit sa'yo, how big is the size of your capacity as recipient? Para hindi ka laging nagtatanong sa Panginoon, Lord, naglilingkod naman ako. Wala nga, hindi nga how much you can do. Nothing wrong with it. It's good. But one thing that I would like to ask, how big is your capacity to handle it? Determines the size of your spirit. How you handle it, paano mo hinarap yan, paano mo na-maintain yan, depends on how big and how big is the size of your spirit. Because at the end, pwede kang gawa ng gawa. Pero yung palang mga ginagawa mo, obsolete na. Kasi you miss the time. Obsolete na pala. Gaya ng mga IBM, yung Kodak, na alala nyo po ba? Yung Kodak, siguro nabulaga sila. Na lumabas itong selfie na to. So di na uso na ngayon yung film. Di nila na-anticipate yun. Kaya nalaglag ang mga Kodak, hindi na nabili. Sa dami ng mga stall, tindahan sa buong Pilipinas, unti-unti nagsipagsarahan. Dahil bakit? Mga cellphone pa lang may selfie na. Kaya doon mo magugulat na obsolete. Although magagandang bagay, pero na-obsolete sa panahon. Kasi napag-iwanan ng panahon. Bakit ganon? Kasi yung capacity hindi na-handle ng panahon. Kaya nga, tingnan mo, you are very good in so many areas. Pero tingnan mo kung nagkaroon ba ng productivity. Nagkaroon ba ng mabunga. Mga kapatid, mag-isip-isip ka. Baka nahuli ka na sa panahon. Kasi yung capacity mo kinapos. Kaya nga mga kapatid, kung mapapansin nyo po na kung ang Diyos mag-bless talaga.
Pero you need to grow. Kasi I want you to know that you have destiny. Yan yung number 1. You have destiny. May destiny ka. Kung may destiny ka, paano ka lumago? 2 Peter chapter 3:20 na ang sabi doon na kailangan lumago ang ating mga spirit. Oh, hallelujah. Because you have destiny. Huwag kang mahuli sa panahon. Huwag kang maging irrelevant. Oo, yung katawan mo palundo. Oo, yung katawan mo paano. Alam mo, kapag tumatanda talaga, aminin natin, tumatanda talaga tayo nagiging irrelevant. Kaya nga po, may pagpapasa ng legacy. At yung pagpapasahan natin, nakatugma sa panahon. Kaya nga may salitang fathering. Kaya nga may salitang legacy transfer. Kasi kapag ikaw din na nagpapasa, nahuli din sa panahon, ang pagpapasahan mo mahuhuli sa panahon. Kaya napakahalaga ang training sa pagsalo ng destiny na yan. Pero ang Diyos nangako siya na when He has blessed, then I cannot revoke it. Oh, hallelujah, brothers and sisters. Talaga naman. Kaya nga sabi niya sa Isaiah 43 verse 13, even from eternity, I am He. I am He, siya ang Diyos, and there is none who can deliver out of my hand. I act and who can reverse it. Ang Diyos ay gumagalaw. Sino ang makapipigil niyan? Who can reverse it? Sino ang pwedeng pipilipit niyan? Wala. Hallelujah. Even from eternity, I am He. Ako ang Diyos, and there is none who can deliver out of my hand. Naghahanap talaga siya ng recipient. Naghahanap siya ng recipient. At ang recipient na hinahanap niya, ikaw ngayon na nakikinig kahit saan ka man ngayon. Mga kaabangers, ikaw nakikinig, ang sinasabihan niya ngayon. Regardless sa iyong title, regardless sa iyong posisyon, regardless sa iyong kalagayan, kasi ang Diyos ay has no respecters of person. Hindi siya nagtatangi, hindi siya namimili. Naghahanap lang siya ng pure na puso as recipient. Ready for the new thing. Wow, hallelujah. Ready for a new thing. Ready for the best that God prepared for you beforehand. Hallelujah. Kaya tinawag kang you are His workmanship. Created in Christ Jesus unto good works that God has prepared beforehand that we should walk in them. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen to that. Kaya nga mga kapatid, sabi niya, I act, and who can reverse it? Sabi ng Isaiah 43 verse 13. Siya talaga ang may hawak ng buhay. Siya talaga ang may-ari ng buhay. Siya talaga. Kaya nga, sabihin ko sa iyo, you have a destiny. Meron kang direksyon, meron kang kapupuntahan, meron kang future na napakagandang naghihintay sa iyo. And you cannot change it. Liban lang, talikdan mo yan deliberately. Pero bigay na yan eh. Nabigay na sa iyo yan eh. Hihintayin mo lang yan. Nadidelay lang eh.
Given na kasi yan eh. Na-delay lang dahil sa ating mga disobedience. Kasi alam mo bakit? May tinatawag na general destination, predestination. May general at mayroong tinatawag na personal. Ang general, from the very beginning, ang Diyos nangako na kay Israel, nangako na kay Abraham. Doon pa lang sa Genesis 15 verse 8 to the following, nangako na siya. He set a word for him. He set His word for him. Nangako na siya na ang pamilya mo, ang mga anak mo, ito ang aking gagawin. Ito, pagpapalain ko sila dahil sa iyo. Pagpapalain ko sila, pagpapalain ko. Given na ang pagpapala. Nabago ba yun? Hindi po. Pero bakit natagalan, na-delayed? Because of disobedience. Dumating sa punto na after 400 years, ang pangako niya, ito po yung general predestination, is according to the will of God, according to God's decision. Yan po yung predestination according to His will, according to Him, according to His will. Ito yung pag-exercise of God's will. Mga kapatid, ang nangyari, umabot nga talaga namang 400 years nangyari. Kasi prophesied na yan, given na yan, na yung destiny na yan, ibinigay na yan sa kanila long time ago, predetermined for them. And you cannot change it. Kaya nga po, after 400 years, naalipin, sinabi na yan sa Genesis 15, maaalipin sa isang bansang di kilala. Di nga binanggit doon kung sinong bansa yon. After ng Exodus, saka lang nalaman ang bansa na umalipin sa kanila, walang iba kundi ang Egypt. Kaya may kita nyo po, ilang hundreds of years, ilang years ang lumipas. Pero ang gusto kong tumbukin sa inyo, sabi ng Isaiah 43, sinong makapag-reverse niyan? Wala, kasi sinabi niya yan. Kaya you have a destiny. He put eternity into our hearts as recipient. As recipient of God. And what you have received, you have a destiny. May destiny ka. Sabihin mo sa iyong kapatid, sabihin mo sa iyong mga kaibigan, may destiny ka. Isulat mo diyan sa comment box, may destiny ka. Huwag kang lalamya-lamya, huwag kang babagal-bagal. Dagdagan mo ng sipag at tiyaga. Huwag kang papayag na ikaw ay maaantala dahil sa iyong katigasan ng ulo. You have a destiny. Kaya nga mga kapatid, ang Diyos ay hindi sinungaling. Hindi po siya sinungaling. Gagawin niya ang sinabi niya. Wow. Because destiny is a power. Isang kapangyarihan niya na nilagay na sa buhay mo. Yan po yung capacity to create. Nasa sa iyong pagkataong panloob yan. Which is very precious in the sight of God. Huwag kang laging magpormang panglabas na nakalimutan iporma ang panloob. Huwag puro panglabas na nakalimutan at nakaligtaan na iporma ang ugaling langit na kaakit-akit na katulad ni Kristo Jesus, Hebrews 7:26. We need to be like Him as He is. So are we. Because anything you do outside the life of Christ's character, outside in the life of Christ, outside Christ-like character, He is not obligated to bless you. Though you have a destiny. Nadidelayed because of our what? Stubbornness. Dahil sa katigasan ng ating ulo, ang Diyos may pangarap siya sa iyo. At dahil din dyan, mga kapatid, bakit nadidelayed? Kahit may destiny ka na, kahit irrevocable yan, kahit hindi na babawiin ng Diyos yan, ang dahilan kung bakit naantala yan, it's because of lack of knowledge.
Hosea 4:6, lack of knowledge. Kasi itong tinatawag na general predestination, ito po yung under God's will, under God's choice. Mga kapatid, it's under God's choice, brothers and sisters. Kaya pag sinabing nasa ilalim ka ng choice ng Panginoon, kaya sasabihin mo talagang not my will, but your will be done. Let the will of God be done fully in your life. That's why you need to die yourself daily. Sabi ng 1 Corinthians 15:31, I die daily. We must have this kind of spirit to practice what is right in the eyes of God, not only just good. Because good and right is two different things. Yes, it can be good, but it doesn't mean it is right. But I tell you, the moment you touch what is the right thing, it is always result good. Wow. Kaya maintindihan mo to, magugulat ka, bakit na lang biglang, hindi talaga yan eh. Di talaga di rin pabuuan ng paa. Praise God, may buo kang paa. Praise God to that. Hallelujah. Woo! Praise be the name of Jesus. Di ba? Praise God, may buo kang paa. Pero tingnan mo, kahit may buo kang paa, ano nangyari sa buhay mo? O, pabuuan ba ng paa yan? O pabuuan ng pagkataong panloob yan? Pag, alam mo, pwede kang may buong paa, pero nawawala ka naman sa disposisyon sa buhay. Buhay mo pasintunado ng pasintunado. Buhay mo nawala sa lugar. Na, pangit ba na mawalan ka ng pinag-aralan? Di pinag-usapan ng lalim na pinag-aralan. Ang dami mo nga natapos cum laude, kung saan-saan. Ano pa ang natapos mo? Ang dami mong naabot na sa buhay, masasabi kong naabot mo sa buhay. Eh sabihin ko sa'yo, kahit ang dami nang naabot mo sa buhay, kung mawala ka talaga sa lugar, wala din. Kaya nga, you have a destiny, brothers and sisters. Huwag kang mawalan. Ang Diyos ay tapat dyan. Talagang gagawin niya ang sinabi niya ay sinabi niya. Gagawin niya talaga yan sa buhay mo. Ang sinabi niya ay sinabi niya. Believe me, ang sinabi niya ay sinabi niya. Amen to that? Wow, hallelujah. At tingnan mo, mga kapatid, kung technically, kulang tayo, kapos tayo, kaya gusto ko makita mo to. You have a destiny. Kaya magkakaroon po tayo ng ganito kasi bilang mananampalataya, we have our own idea talaga. Our own destiny. Alam mo, own idea. Mayroon tayong own idea of destiny kasi mayroon tayong sarili-sariling pananaw dyan. Eh, nasaan yung pananaw ng Diyos? Ha? Nasaan yung tinatawag na sovereign hand? Nasaan yung kamay na sovereign nyo, na kamay ng Panginoon, na siyang may hawak ng lahat-lahat ng yan? Paano mo binigyan mo talaga ng taas na full blanket ang Panginoon na Lord, highest authority and highest purpose in your life and highest authority and highest and all highest na Diyos ang may hawak. Kaya nga po, mga kapatid, di kita masisisi. Pero huwag ka rin manisi. Ba't nagkaganyan ang buhay mo? Naninisi ka sa nanay, tatay mo. 90%, mga kapatid, ikaw talaga ang magdidesisyon. Buti ko 90%, 99% ikaw talaga ang hahakbang ng sarili mong buhay. Ikaw ang magsusubo, ikaw ang ngunguya, ikaw ang lululon. Wala talagang ibang lululon, ngunguya, ikaw. Wala ring iba. Pwede, posible pang may magsubo sa'yo. Hindi all the time. Kasi bata, okay. Pero pag ikaw matanda na nagpapasubo ka pa, saklay nang aabutin mo niyan. Ganun ka nakaimbalido. Kaya nga diyan mo maintindihan
You have your own idea ng destiny mo. At yung idea mo pa naman, makikita nyo po, nasaan ang originator niyan? Nasaan ang Diyos na may likha niyan? Kaya nga sabi niya sa Isaiah 43, di ba? Sabi kanina, saan mo po pwedeng pulutin ang buhay mo? Sino makapag-reverse niyan? Wala. Sabi ng Romans 11, sino ang irrevocable ang calling mo na yan? That you have a destiny. Kaya yung pangalawa ng tinatawag na predestination ay yung tinatawag na under our own choice. Ito yung personal predestination. Under our own choice. Yang dalawa na yan ay kailangan mong maintindihan. Kasi ang greatest weapon, the greatest power, the greatest tool that God gave you, na even si Satanas di yan pwede niyang salingin, maging ang Diyos di niya pwedeng salingin yan, alam mo kung ano? The power of choice. Nasa kamay mo ang pamimili mo. At ang pamimili na yan is a matter of life and death. Nakasalalay ang buhay dyan. Nakasalalay ang kamatayan dyan. Nakasalalay ang blessing dyan. Nakasalalay ang sumpa dyan. Saan ka ngayon mamimili? Sabi nga ni Elijah dyan, how long, sabi niya ng First King yata yon, chapter 18 verse 21, gaano katagal, how long na kayo ay lalakad with two opinion? Hanggang kailan kayo lalakad with two opinion? Hanggang kailan tayo mga ngatwiran? Hanggang kailan tayo mga hawak ng ating mga idea with two opinion? Kung kayo sa Diyos ay sa Diyos, kung kayo kay Baal ay kay Baal. Aminin mo na lang kung taga saan ka. Kaysa di malaman ng Diyos kung balisaw-saw ka, kung ikaw ba'y sa Diyos o hindi, malamig o hindi. Kung malamig ka, magpakalamig ka. Kung ikaw ay mainit, magpakainit ka. Huwag kang balisaw-saw na hindi ka maintindihan, hindi talaga maintindihan ang buhay mo. It's a choice. Piliin, kung ako ikaw, sabi ni Moses sa Deuteronomy 30 verse 19, kung ako ikaw, piliin mo ang pagpapala. Kung ako ikaw, piliin mo ang buhay. Choose life, choose blessing. That is a predestination. Lagi mong ginigit, Diyos na ang may gusto nito, kapalaran ko na to. Yung kapalpakan mo na yan, sasabihin mong kapalaran mo yan, Diyos ang nagbigay niyan. Nako! Huwag mong pagbintangan ng Panginoon. Ikaw ang namili niyan. Di talaga garantiya na kahit anong taas ng naabot mong pinag-aralan, kapag may tama talaga ang mga desisyon mo sa buhay, kahit may destiny nakaabang sa iyo na napakaganda, nilagay sa iyo ang eternity sa puso mo. Na ang blines ay blines niya. Grabe, pinagpala ka. Nako, grabe. Ang tindi. Ikaw talaga yan. Talagang ikaw mamimili. Wala, hindi ang nanay mo, hindi ang tatay mo. Ang nanay at tatay mo, nagmo-motivate lang sa'yo, anak, piliin mo to, piliin mo to. Ikaw ang dadampot anong gusto mong gawin. May nagtuturo lang sa'yo, may coach lang sa'yo, may tutor ka. Sabi ng Hebrew 5 verse 12, you ought to be teachers. You ought to be. Pag sinabing ought to be, the word of God is telling us to be upgraded. We need to grow up. Huwag kang matenga sa iyong kinalalagyan ngayon.
You need to grow up. Lalo na ngayon, pandemic na ganito, magmumukmuk na lang ba tayo sa tabi na parang wala tayong Diyos? Kagaya ngayon, parang sinabi ng ganito, titigil ba ang buhay mo o magpapatuloy? Hallelujah. My friend, kaabangers, may destiny ka. You have a destiny. Grabe. Tindi mo. Magugulat ka na ang Diyos talaga, ang dahilan lang talaga, kahit anong gusto niyang gawin sa'yo, ang dahilan lang talaga, yung sinasabi natin, yung personal natin, yung personal destiny na yan na sinasabi mo, yung small dream na yan na sinasabi mo, ang liit lang ng pinanghahawakan mo, samantalang andoon ang big dreams. Napakalawak ng dreams ng Diyos sa'yo. Pangarap ng Diyos sa iyo. Saan ka kumukuha, humuhugot ng lakas? Kaya nga sinasabi ng Panginoon, yung personal predestination na yan is under our own choice. Yan yung pangalawa, yung personal, general, at personal o general o electrical. General and electrical predestination. Pag sinabing electrical, ikaw yun, namimili niyan. I would suggest kapag ikaw ay nakarinig ngayon, come back to the Lord. Maniwala ka na ang kanyang destiny ay nakalaan sa iyo, napakaganda, ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng pangarap ng Diyos sa iyo. Huwag kang matenga dyan. Huwag kang papayag na igiit ang sarili mong idea. Huwag kang papayag. Kasi gusto kong malaman mo, siya talaga ang creator, originator. Siya talaga. Kaya nga hindi po, mga kapatid, kasi mamaya ang dahilan kung bakit ka nanduduro, naninisi, at ibinabalik mo sa Panginoon ang paninisi, mga kapatid, matuto tayong mahiya sa ating sarili. Oh, hallelujah. Kasi sinasabi niya sa iyo, I know the plans I have for you. I know, sabi ng Diyos. I know, sabi na Isaiah 43 kanina, who can reverse it? Sino ang makakapagpilipit niyan? Sino ang makabaliktad niyan? Plans to prosper you, plans for your good, not evil. Plans to give you hope. Yan yung general predestination under God's choice. Go back. Kaya nga mga kapatid, isi-share ko sa inyo ang area na ito sa physical side na kailangan makita mo. Una, tamang tao. Sinong tamang tao ang iyong dinidikitan? Sinong dinidikitan mo? Yung kamaging. Kasi whether you like it or not, kung sino ang lagi mong pinakikinggan without you knowing it, unconsciously, di mo alam na a-adapt mo ang iyong naririnig. Kaya kung narinig mo puro salita ng Diyos sa tamang tao, makakarinig ka automatic ng tamang mensahe. Kaya tamang tao, tamang mensahe. Pangalawa, tamang mensahe. Tamang tao, pag tamang taong nadidikitan mo, tatama buhay mo. Pag namali ang taong dinidikitan mo, tatamaan ka. Tatamaan ka talaga ng kamalasan. Pag tamang tao ang dinidikitan mo, tatamaan ka ng tamang mensahe. Kaya magkakaroon ka ng tamang mensahe. Ay meron kang maiintindihan ngayon as recipient na bilang ground na kung saan gustong taniman ng Panginoon,
Kung ikaw talaga ay nakatanim, sabi ng Psalms 92, verse 13 to 14, kung ikaw nakatanim sa bahay ng Panginoon, the house of God, no other than the first house is a person, the second house is the church, and the third house is the kingdom of God. Diyan ka matanim. Ang pinasabing first house, sino ang nagpakamagulang sa buhay mo? Hindi yung sino ang nanggugulang, ha? Magkaiba yung nanggugulang sa buhay mo, iba yung nagpapakamagulang. Hindi yung gugulangan ka, karnal kasi yun. Kaya may kita mo, sino yung tamang tao na yan? Yung tamang tao na yan na nagsasalita in behalf of God, sa ngalan ng Panginoon, magsasalita sa buhay mo, magsasalita ng mga pangitain, magsasalita ng mga salita ng Diyos. Kasi sabi niya sa Amos 3:7, hindi gagalaw ang Diyos ng anuman na hindi papaalam sa buhay mo. Hindi siya gagalaw ng anuman na hindi niya ipapaalam. Kaya mga kapatid, may tao ka talagang dapat dikitan. Di naman yon Diyos, di naman perfect na tao yon. Pero sasabihin ko sa iyo, siya ang nilagay sa buhay mo para maipihit ang buhay mo sa tamang panahon, sa tamang lugar, sa tamang mensahe. Yan ang pangatlo. Mga kapatid, tamang lugar. At ang pang-apat ay tamang panahon. Hallelujah. Apat lagi yan, di magkahiwala yan. Pag nawala ang isa dyan, laglag ang tatlo. Pag sinabing tamang panahon, it speaks about maturity. And maturity, the time is you. The time is person. The time is person. Ang oras ay tao. Sa Panginoon, ang oras ay tao. Sa tao, ang oras ay wall clock. Sa Diyos, ang oras ay tao. Kaya nasa kamay mo ang maturity. At ang maturity hindi rin edad. Ang maturity ay pagsunod. O bakit ko sinasabi yan? Dahil marami namang bata, kung mag-isip, parang matanda. Meron namang mga matatanda, kala mo walang isip. So hindi maturity ang edad. Ang maturity, pagsunod. Obedience. Kaya yung time is you. Yung time, right period of time. Ang Diyos naglalagay ng right period of time. May pagkahinog ng panahon. Mahihinog at mahihinog ka rin pag magpursigi ka. Wow, hallelujah. Tatlo yan eh. Kung makikita nyo po yung salitang patient, at second, endurance, at yung pangatlo, perseverance. Yung tatlo na yan, iisa ang meaning halos niyan. Pero magkakaiba ang niyan, ang application niyan. Pag sinabing patience, makikita mo ang Diyos patiently na naghihintay for 120 years. Patiently na naghintay ang Diyos, mga kapatid. Patiently naghintay ang Diyos. Na ang mga tao ay pumasok nawa doon sa arka pagkatapos na gawin yon. At abang ginagawa yon, magdesisyon sana ang mga tao patiently. Walang ginawa ang Diyos kahit anuman noon. Patient. Wala kang gagawin ng anuman. Ang salitang patient, wala kang gagawin ng anuman. Yan yung meaning niyan, patient. Wala kang gagawin anuman. Let God be God. Let the word of God be done. Hallelujah. Let the word of God, who can reverse it? Sa apat na yan, tamang tao, tamang mensahe, sa tamang lugar, sa tamang panahon. And you need to be patient. Kung may naitanim ka, kagaya ng magsasaka, buong tiyaga mong hinihintay ang iyong tinanim. Mga kapatid, na wala ka nang gagawin, yan ang meaning ng patient. Ano ang perseverance? Pagtsatsaga. Yun po yung practicing your endurance, yung pagpa-practice ng endurance mo, yung pagtsatsaga mo, yung pagtitiis mo.
alam niyo po, buong tiis, buong tiyaga, at kasama ang pagdidilig, kasama ang pagkukultivate. Endurance po yan. At yung perseverance, ang meaning ng perseverance, you have to act your will. You have to pursue it. You have to have this persistency. Attitude, mga attitude po ito mga kapatid. A kind of attitude. Effort. Na kailangang mabago. Paanong magkaroon ng katuparan. Lahat yan dito sa lupa. Paano mo i-translate ang pangitain, ang destiny here on earth na one day maapakan mo, mahawakan mo ang pangarap ng destiny ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga di siya papayag na di kanya pagpalain. Sa Miyerkules, dudugtungan ko to. Maghanda ka. Kaya makikita mo kung paano mo yan tugunan. Hallelujah! May paglalagyan ang Diyos sa buhay mo na yung lugar na yon, apakan mo yon. Pag naapakan mo yon, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kasi why nangyari ito sa buhay naming mag-asawa? Hindi to magic. Pero pag naapakan mo talaga, nalakaran mo talaga ang pangarap ng Diyos sa buhay mo, wow, less effort but maximum result. Hallelujah! Na kailangan mo, mayroon kang patient. Buong tiyaga, buong pag-asa mong hinihintay. Ang pag-asa, di na pag-asa pag nakita mo na. Kundi ang pag-asa, ikaw ay umaasa sa inaharap, nakasama ang pananampalataya. Kasi why? Confidence is one thing. But faith is not confidence. Confidence is not faith. But faith produces confidence. Hallelujah. Yung confidente ka isang bagay, pero confidence is not faith. Kaya minsan ang lakas loob mo, hindi rin naman nalulugar. Minsan yung confidente ka, kaya maraming confident pa naman akong tanggapin. Okay, tamo. Ang dami ring na pamali sa puro lang confident. Confidente ka lang, pero confident in a wrong way. In a wrong place. In a wrong time. Because confidence is not faith, but faith produces confidence. Kaya kung may trust ka, you have trust always coupled with faith. Trust ay laging may kakambal ng pananampalataya at pananampalataya ay laging kakambal ang pagtitiwala. Kaya nga makikita nyo po, hindi lang ito pinag-uusapan na confidente ka. Confidence is not faith. But faith produces confidence. Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, kung mapapansin nyo po, hallelujah, kaya pinababantayan ng Panginoon ang iyong buhay. Pinababantayan ng Panginoon ang iyong buhay sa pamamagitan ng taong pinili mo. At yung tao na yon magre-release ng mensahe ng Diyos sa buhay mo. At yung tao na yon na binigay sa buhay mo, na laging magsasalita sa buhay mo araw-araw. O ilang buwan na tayong nangangaral sa DLS. Ang dami nang nangyaring magaganda sa buhay mo. Ang daming magaganda na noon wala yan. Na noon di mo naranasan yan. Naranasan mo sa panahon ng pandemic. Lalong natuklasan mo ang napakayamang inihanda ng Diyos sa iyo sa panahon ng pandemic. Bakit panahon pa ng pandemic natuklasan mo to? Tingnan mo. Kaya yung taong pinili sa buhay mo, na nilagay sa buhay mo, you need to imitate him. You need to imitate. Hindi imitate ang damit, ha? Hindi i-imitate yung external, ha? I-imitate mo yung dimension ng spirit. I-imitate mo yung values. I-imitate mo yung life of God within. Hindi yung baso anointed.
Ano yan? Anting-anting? Hindi yung damit, anointed to. Kaso lang, ginaya mo lang naman kasi si Elijah yung mantle niya in this end time, mga kapatid. Itong bagong panahon na ito, hindi na interesado ang Diyos sa external. Interesado siya sa iyong pinakakaloob-looban sa 1 Peter chapter 3 verse 4, which is more precious in the sight of God, building your inner man. Hallelujah. Kaya nga tinawag ka the temple of the Holy Spirit. Sabi ng 1 Corinthians 3:19-20. You are not your own. Di mo na iyo yan, ang sarili mo. Pag-aari na ng Diyos yan. Kung pag-aari na ng Diyos yan, then be it according to His will. Be it according to His word. Treasure it in your heart. You have destiny. Amen to that? Oh, hallelujah. Mga kapatid, makikita mo itong hapon na ito as recipient. How big is the size? No, it is not how much we can do, but it is how big is the size, how big is the size of your spirit. It's the size of your spirit that matters as a recipient of God. Come to Him. Allow Him to expand. Because there is what we call a period of time to accomplish works. Sabi ng Psalms 139 verse 16, ang sabi niya ganito your eyes have seen my unformed substance, and in your book were all written the days that were ordained for me. This is the time, the period of time of God, when as yet there was not one of them ordained, the days that were ordained for me. Come to Him. Come to Him. Kaya niyang ayusin yung buhay mo na yan. Kahit sa gitna ng pandemic na to, this is your opportunity na lalong magtiwala, manalig sa Diyos para maging confident ka. Because faith produces confidence. But confidence is not faith. Just come back to Him. Lapit ka lang sa Kanya. Come back to Him. Lapitan mo siya. Paniwalaan mo siya. Itayo ulit ang iyong mga paa para sa Kanya. Buhayin ulit ang mga kamay mo na mag-create. Bigyan ng kapangyarihan ng authority ang mga labi mo. Maglalagay sa iyo ng Diyos ng mga tamang tao para magkaroon ka ng tamang transaksyon. Tamang mensahe para maiugma kayo sa destiny ng Diyos. Tamang lugar para isang araw you can make a difference para sa syudad, sa lugar kung saan ka nilagay. In a right time, in a period of time to accomplish God's works. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you for choosing me. Just declare it. Thank you for choosing me. I am your chosen one. I am destined to prosper.
I am one with the Holy Spirit. I have revelation of my calling. I have been raised with Christ. To bless others. To raise others. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. And right now, be blessed in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Receive right now your blessing. Receive the blessing of healing. Receive right now the blessing of prosperity. Receive right now the blessing to obey God. Receive right now. Oh, because Jesus was wounded. Jesus had bruised for your. Hallelujah. Come to me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Be blessed in Jesus' name. Amen.